uulitin ko sa inyo. Itong palatuntunan natin at ang inyong lingkod, naniniwala ako ito ang paniwala ko. Doon sa una na natin itong nabanggit. Alam nyo, may problema tayo eh. Napakalaki ng problema nating mamamayan. Sa sarili natin. Ano yun? Yung masyado tayong umaasa't nagtitiwala, buo ang tiwala natin sa mga politiko, lalo na sa partido. Yung dilawan, o ano pa man yan, DDS, di ba? Wala yan eh. Hindi lang nyo nare-realize, pare-pareho lang tayo nagagamit. Di ba? O, limbawa na, sino ba itong panahon na ito, marami nang lumilitaw, di ba? Na mga gustong kumandidato sa 2022. Ang suspecha ko nga, yang sila Angel Locsin, kaya sila nire-red tag, mga kaibigan, tsaka yung mga iba pa, kasi influential sila at maaring sila ay makapinsala sa masamang layunin ng mga ayaw nang umalis sa pwesto. Yan ang dahilan. Di ba yan din ang dahilan kung bakit ipinasara ang ABS-CBN? Dahil sa magiging panganib ito sa kanilang masamang layunin. Di ba? Alam niyo yung mabuting hangarin, na ano yan eh, binibihisan ng ano yan eh. Yung masama nilang layunin, binibihisan ng mabuting hangarin. Di ba? Lahat naman ganyan eh. Halimbawa, batas. Ang paggawa ng batas, sa paggawa ng batas, laging ano yan eh, mabuti hangarin eh. Di ba? O ano nangyayari pag batas na? Nasisira na. Di ba? Bakit? Kasi ang umiiral na, hindi na yung mabuting hangarin bago maging batas ang isang panukala. Ang umiiral na po ay yung masamang layunin. Pag batas na, ang gusto ng mga walang ya na politiko, i-disenyo sa sarili nilang interes yung mga batas. Kaya walang mangyayari sa atin. Sa 2022, sa palagay ninyo, sino pagpipilian ninyong kandidato? Kung ang utak natin may dilawan, may ganito, may ganito. Sabi ko nga, ang pagpili ng mamumuno sa gobyerno, dapat hindi sa partido. Isang tabi mo kung anong partido siya. Dahil pagka namamartido ka, hindi ka nga makakapili ng tamang kandidato. Kasi tinitignan mo yung partido eh. Di ba? Hanggang doon na lang ba tayo sa partido? Hindi ba pwede na ang pipiliin nating mga maluklok sa pwesto yung pong hindi na po manggagaling sa dilawan, hindi na manggagaling sa mga Marcos, sa mga Aquino? Hindi ba pwede yun? Ano, ito ba habang panahon hanggang magunaw ang mundo? Iikot na lang ang mundo sa pagpili ng kandidato. Kung hindi sa Marcos, sa Duterte. Tingnan niyo si Duterte, si Pangulong Digong nyo, ine-exploit yung dalawang partido. Hindi niyo ba alam? Pinagsasabong kayo. Pinaniniwala kayo. Ito masama. Kunyari ito kakampi. Pero ang hindi nyo alam, ang talagang isinusulong niyan, yung interest niya rin. Kaya yan sila Angel Locsin, dahil makapipinsala sila, sinisiraan na sila. Ini-smear. Mga kaibigan, tinatakot.
Ha? Yan ang ginagawa ngayon. Bakit? Masama ang layunin eh. Tapos yung masamang layunin, binibihisan ng kunyari ay mabuting hangarin. Hindi ba? Talagang pagpili ng dapat nating iboto, wala namang iba kung hindi yung yung ibatay natin sa sa anong tawag nito? Track record. Kung ano ang track record ng dapat nating iboto, mga kaibigan. Yun doon tayo dapat mag-concentrate. Kaya pagka hindi tayo nagbase ron, yun at yun din ang mangyayari sa atin. Pagka ang naupo, dilawan na naman, makikinabang na naman, dilawan din. Pagka nakaupo na sila at nakikinabang na yung dilawan, masama lahat ulit yung iba. Hindi ba pwedeng maging united ang Pilipino pagdating sa pagpili ng iboboto? Hindi ba tayo pwedeng matuto? Napipili tayo kung ano yung makabubuti sa lahat? Hindi na matatapos yan eh. Kailan natin tutuldukan? Yung issue ng Marcos, yung issue ng Aquino, nagiging ipokrito kayong lahat na ganun ang paniwala. Kunyari, galit kayo sa magnanakaw, galit kayo kay Marcos, pero bakit hindi kayo galit kay Erap? Yan ang masama eh. Pagka galit ka sa pagnanakaw, kay sino yung magnanakaw na yan? Dapat galit ka dyan. Hindi ba? Kasi kalaban yan ng interes ng mga mamamayan. Hindi yung pwedeng mamimili ka ng paborito mong magnanakaw. Di ba? Pagka paborito mo yung magnanakaw, okay sa'yo. Kahit magnakaw. Kalimutan natin yan. Ano ka, dilawang ka kasi pinagtatanggol mo si Vice President Leni Robredo. Ba, hindi si Leni Robredo pinagtatanggol ko. Yung tama, yung katotohanan ang pinagtatanggol ko. Bakit? Hindi ba ang katotohanan siya nakaupong Vice President? Masama bang sabihin na siya ang duly constituted, duly elected Vice President? Siya yung pinroklama eh. Hindi ba? Di siya yung Vice President, bakit mo sasabihin si Bongbong ang presidente? Kung si Bongbong yung Vice President ngayon, at ganyan din ang ginagawa sa kanya, ganun din ang sasabihin ko. Sapagkat nandoon tayo sa kung ano yung tama. Sabi ko nga, yung tama, talagang tama yun. Kahit kailan tama yun. Yung mali, kahit kailan mali yun. Bakit? Sapagkat ang katotohanan ay hindi mo pwedeng baguhin. Hindi mababago ang katotohanan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Yun po yun eh. Sana maging maliwanag sa inyo. Baka ang akala nung iba, como pinagtatanggol natin si Vice President Leni Robredo, dilawan ako. Hindi ho. Kung ano yung totoo. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Marami magagalit sa akin, doon sa dilawan naman. Kasi, yung dating presidente si Marcos, sarili kong paniwala yun. Hindi ko kayo hinihikayat na maniwala kayo. Sa akin, may sarili kayong paniwala. Pero pagdating sa kunta, boboto tayo, sino ang dapat nating iboto? Dito ba tayo mamimili na lang? Hanggang kailan natin gagawin yun? Hindi natin tinutulungan ng bansa natin na magkaisa. Kung ako sa inyo, imposible lang kasing mangyari dahil sa ugali na ng tao ngayon eh.
Alin, kung may kandidato na hindi identified sa mga Marcos, hindi identified sa mga Aquino, at hindi rin identified dito kay Presidente Digong nyo, hindi ako pipili dyan. Kung meron lamang. At sana meron. At kung meron man may kakayahan ba yun? Hindi rin iboboto Yun ang malaking problema ng Pilipinas Ha? At yung katangahan na yan, lumalaganap yan hanggang sa Amerika ngayon Di ba? Hindi na rin tumitingin sa track record Parti-partido na rin, mga kaibigan. Dapat tayong mga Pilipino, sa tagal, natuto na tayo sa kasaysayan. Di ba? Ba't si Jose Rizal ba may partido? Si Andres Bonifacio ba may partido? Ang sumira sa mga bayani natin, yung partido rin Yan ang nakasira Mga kaibigan yung mga politiko rin Walang parti-partido pagdating sa pagmamahal mo sa bayan. Kung mahal mo ang bansa mo, bakit ka mamamartido? Di ang titignan ko yung kakayahan ng isang tao na mamumuno. Dapat ang mamumuno ay hindi divisive. Kung ang isang mamumuno hindi divisive, hindi siya nanggaling sa, kahit pa siya nanggaling dyan kung matino na siya, di ba? Pag ako, panahon ko, walang dilawan-dilawan sa akin, walang Marcos sa akin, walang Duterte sa akin. Di ba? Ang pairali natin batas. Paanong iiral yung batas kung ganun tayo? Di ba? Kaya hindi ko sinisisi natin, madalas, walang katarungan, totoo yun. Bakit nangyayari yun? Kasi namamartido. Huwag tayong mamartido, mga kaibigan. Ito na yung napala natin sa loob ng mahabang panahon dahil sa parti-partido na yan. Ano ba yung partido? Di ba yan ang kasangkapan para makapagnakaw? Nakita ninyo yung mga balimbing? Dati Marcos, naging Cory. Pagkatapos, kung sino nakaupo, yun ang partido nila. Wala naman totoong partido rito Ang talagang partido, mabuti pa yung partido sa Amerika, merong yun, may mga ideals yun. May mga party stand yun. Dito wala. Ang partido rito, ganito, nasa ng pork barrel. Di nandun sa speaker, tatanungin ba nun, ano partido niyang speaker? Ano yan Duterte-ning yan ano yan Digong nyo yan dyan tayo kasi nandyan ang labangan dyan tayo sasabsab di ba? Yun ang masama, nakita ninyo? Baliwala. Yung pamamartido mo, baliwala. Pero kung ang botante marunong pumili base sa track record ng kandidato, pipili, mga kaibigan, hindi ka magkakamali. Di ba? Maaari tayong mabigo. Kasi merong panahon na angkop yung ganitong kandidato, siya ang hinahanap natin. Ngayon ba, ano ba ang dapat na maging katangian ng pipiliin natin? Nung nakaraan, yung rule of law yun ang sinasabi ko noon rule of law. Di ba yun naging battle cry ni Presidente Digong nyo? Pero, nagkamali tayo. Nabigo tayo. Binigo tayo Hindi na natin kasalanan yun. Pumili tayo ulit. Ano ngayon ang pipiliin natin? Dapat, ang pipiliin natin ngayon, nakatuon tayo. Kung sino yung marunong magmahal sa bayan. Bigyan ko kayo example. May kakayahan lahat. Pero hindi iboboto
kung tatakbong presidente. Oh. Halimbawa, si Justice Antonio Carpio. Yan ba, meron ba makakapantay sa ano niyan? Sa mga nasa gobyerno ngayon? Sige nga. Sa mga kakandidato ngayon. May makakapantay ba sa kanya sa kanyang track record? Oh. Wala eh. Sa kanyang kakayahan. Ang tanong, pag yan ba kumandidato, iboboto nyo? Hindi rin naman eh. Bakit? Walang kwarta eh. Oh, di ba? Mga kaibigan, sino pipiliin nyo? Ang dami pa naman ngayon pumupostura pero Manchurian candidate. Mga kaibigan, mga nasa likod din ng China. Eh ito, hayag na hayag. Alam na alam natin, lumalaban para sa interes ng bansang Pilipinas. Sino? Si Justice Carpio. Iboboto niyo ba? Hindi niyo rin iboboto eh. Marami ang hindi boboto sa kanya. Bakit? Eh walang pera yan eh. Para gamitin sa kampanya eh. Oh, pero siya yung most qualified kung tutuusin ninyo. Eh sana nga, ito si Justice Carpio kahit hindi presidente, kahit sana senador, kung talagang sana maisipan niyang pumasok na rin sa politika. Kasi ganyan ang may qualification eh. Mga kaibigan eh. Unang-unang qualification eh. Ipinaglalaban ng bansang Pilipinas. At alam niya ang legal na pakikipaglaban para sa interes ng kanyang bansa at ng kanyang mamamayan. Ang problema, baka siya wala rin siyang balak eh. Hindi ba? Kasi alam niya ang mentality ng mga butante na pawang umaasa sa ibibigay sa kanila o kaya sa partido. Regardless kung anong partido samahan nila, yung mga politiko. Pero huwag kayo dun magbase ng pagboto. Magbase tayo ng pagboto sa kakayahan ng kandidato, hindi sa partido niya. Kasi yung partido, makinarya lang yan. Di ba? Makinarya lang yan para sa iyong pagtakbo, sa iyong kampanya. Dahil yan yung may mga tao eh, di ba? May layering yan eh. Oh, mga kaibigan. Baliwala yung partido. Ang maitutulong lang yan sa kandidato, maraming kakampanya sa kanya. From top to bottom. Di ba? Organize, yung organization. Pero, ang dapat natin pa ring pairalin bilang basihan ng ating pagpili ay yung kakayahan. Lalo na, napakahirap nang humanap ngayon ng mga taong kamukha nila Justice Carpio na meron pong pagmamalasakit, pagmamahal sa bansa natin. Kung mahal mo ang bansa mo, mahal mo mamamayan mo. Ha? Paano mo paniniwalaan itong administrasyong ito? Mga kaibigan, di ba? Eh lahat ng katrayduran ginawa sa sambayan ng Pilipino. Oh. Eh turo nyo nga sa mga kababayan natin na naninirahan sa Amerika. Ituro nyo sa kanila kung saan sila pwede magpagawa ng Chinese passport para makauwi dito. Di ba? Kasi yung Chinese passport, walang requirement. Pasok ka lang. Oh, may BUA, meron pang retirement. Mga kaibigan, lintik na mga pribileyo, meron pa si Luxi na special lane. Oh, para sa mga incheck.
Isipin ninyo yan. Tapos Pilipino ka. Nag-US citizen ka lang, di ka na makabalik kung wala kang visa. Maswerteng incheck. Ano yun? Di second class citizen ka na. Dito sa Pilipinas. Kahit ikaw ay Pilipino. Kahit ano sabihin mo, ako, nag-citizen ako sa Amerika, Pilipino pa rin ako. Bakit? Pumuti na ba kulay ko? Naging blondie na ba buho ko? Dahil ako nag-American citizen. Hindi. Mababago mo ba yung dugo ko? Walang mababago sa'yo. Yung pribileyo lang sa pagiging American citizen ang nabago sa'yo. Pero sa dugo, Pilipino ka pa rin. Sa kulay mo pa lang Pilipino ka pa rin. Tapos pagkakait mo dyan na malayang makauwi ng bansa natin. Tapos mga walang hiya pa yung mga konsul, tsaka mga embassy natin. Niloloko yung mga tumatawag. Nagtatanong kung paanong requirements. Pabago-bago. Wala raw. Walang islat, schedule, kung ano-ano. Pinababalik-balik, nililito. Di mabuti pa Ituro nyo na lang. Magpagawa kayo ng Chinese passport. Kasi katakot-takot ang package na pribileyo para sa mga inchik. Pwede ka mag-retirement. May pera ka lang. Magkano kita dyan? Alam ba ninyo, 1 milyon ang bayaran dyan. Yung 50,000 dollars mo, hindi bayad yun. May resibo yun. Sa yung pera yun, niliresibuhan yun. Ikaw ang gagastos nun. Pero yung under the table, yan palang retirement package na yan ng Department of Tourism, tsaka ng PRA, ng Philippine Retirement Administration sa ilalim ng Department of Tourism, 1 milyon. Hindi pa kasama dyan yung investor's visa. At saka yung, ano ba yun? Meron pang isa mga kaibigan Tapos Pilipino ka, hindi ka raw pwedeng pumasok dito. Kung US citizen ka at ang passport mo US passport, kailangan meron kang Philippine passport. O kaya, dual citizen ka. Meron kang Philippine passport. Anong katarantaduhan yan? Di ba, mga kaibigan? Diyan ba? Hindi pa ba tayo nagkakaintindihan dyan? Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Sa bayan ko ay isa ang lahi. Dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang yumaga, Commissioner Ray Leonardo Guerrero. Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa